Magandang gabi po sa ating lahat mga kakosa. Ngayong gabi po mga kakosa ay sasamahan nyo ako. Punta po tayo sa bayaran ng internet. Magbabayad po tayo ngayon ng internet. So sasabihin ko sa inyo kung magkano ang cost of living ko dito sa Saudi. Ngayon nga ay magbabayad ako ng internet, bibili ako ng tubig, yung mga pangangailangan sa bahay. So, samahan nyo ako mga kakosa. Ang oras po natin ngayon mga kakosa ay 8 PM na. So, ganito ang Saudi. Ayun o. Ito po ay masjid. Masjid po yan. Mga simbahan nila. So, ganito ang paupahan dito sa bahay. Paupahan mga yan. Yan, mga parkingan nila. Yan. Yan, may kabayan natin o. Naglalakad. Kasi nakabayan o. Papasyal ko din kayo sa pag ganitong gabi sa Saudi. So ito nga pala yung pinagkukuhanan ko ng malunggay. Lagi ko tong kinakalbo. Nakaka-survive din ako dito eh. Sinahalo ko lang sa sardinas. Yan. Ayan. Tara at pakita ko sa inyo kung saan ako nagbabayad ng internet at kuryente. I-check din natin kung magkano babayaran namin sa kuryente. So ito nga pala yung dito ako nangungupahan oh. Yan building na yan. Pero dito kami sa first, hindi naman first floor. Basta dito lang sa baba. Ayan. Yan, diyan ako nangungupahan. So ang bayad ko sa isang buwan is 600 riyal. So, ayan, ganyan ang paupahan dito oh. Walang maayos na parkingan, ganyan na lang. Parking mo na lang diyan ganyan. So ganito pag ang Saudi, ganito ang Saudi. Yan. Parang Pilipinas lang din oh. May mangga. Yan, mangga yan. Ayan oh, ganyan ang basurahan dito oh. Yan, parang Pilipinas lang din oh. Ayan. Ayan ang basurahan. Dito malapit lang naman yung binabayaran ko ng one walking distance lang kung saan kami nagbabayad ng internet at saka kuryente. Iisa lang yung pinagbabayaran. So, ang gagawin natin ngayon mga kakosa ay bayad ako ng internet lang muna, tapos bibili ako ng konting pang-ulam at saka bibili ako ng tubig yung pang isang buwan na. So, ganito ang diskarte ko. Bumibili na ako ng pang isang buwan para wala na akong problemahin. So, doon na lang, kita-kita tayo dun sa bayaran kung marating na ako. O ito oh, basurahan ulit to. O, maraming mga pusa. Yan. Ayun mga kakosa, dito nga pala ako bumibili ng tubig. Tubig na inumin. Yan. Mamaya babalik tayo. Bibili ako ng ganito. Ganitong binibili ko. Bibili tayo ng siguro 6 na karton pang isang buwan. So unahin muna natin yung bayad ng kuryente. So ganito nga pala ako sa mga ginagawa ko pag nandito ako. Dahil takas ako, undocumented, lumilingon ako sa kanan kaliwa. Baka may pulis, saka ako magtatago. Pag wala, didiretso na ako. So dito nga pala ako nagbabayad oh. Yan oh. Hindi masyadong mabasa. Kaya ng internet o kung meron kang multa sa sasakyan, yan, ikama, yan. Subukan natin. Assalamualaikum. Sadat? Igdar? Internet? Dito nga pala sa Saudi mga kakosa, sa mga ganito katulad niyan, pwede kang magbayad dyan ng mga electric bill mo, internet, o kaya may traffic violation ka kung may sasakyan ka, sa mga insurance mo. Ayan, hindi katulad sa Pilipinas na dami mong pinupuntahan, iba-ibang opisina. Dito iisa lang. At ito nga, tinanong ko dito kung magkano tiningnan ko kung magkano ang bayaran namin sa electric bill, at ito nga pinakita sa akin. لازم نشيك سوي صورة بس
Sa na white sugar, nus-nus. 207 plus. So, ayun nga mga kakosa. Papakita ko sa inyo. Ito yung net. Binabayaran ko ng internet. So, habang inintay ko yung barya, so ito, yung amount niya is 184. Buwan-buwan po ito. Pero, depende po ito sa mga gumagamit, kung ano ang gamit nyo. Kung ang sa bahay nyo ay 4 na kwarto, meron doon yung mga hati-hati. Depende po. So ito, sa amin ito is 184. Buwan-buwan ito. Plus may charge pa dito pag sila magbayad. May charge na 10 real. So 184 plus 10 na charge siya. So magiging 194. So yung kanina, yung pinakita, yung sa nakita nyo kanina doon sa kuryente is 207. So medyo natipid kami ngayon sa 207 sa 3 buwan yun. Yung iba malakas, yung ibang, so yun nga, depende sa gamit, depende sa mga kasama. So yan, hindi pare-parehas ang bayad sa kuryente. So, yung iba dinidivide nila, halimbawa sa isang kwarto, isang flat ang tinatawag nila dito. Halimbawa dito ganito, isang kwarto dito, isang kwarto. Kung ilang kwarto yun, magdi-divide sila doon. So kami 2 kwarto lang, pero kami lang gumagamit ng internet. So ito, 184 ang binabayaran ng buwan-buwan. Kasi para siyang postpaid kami, postpaid, hindi yung katulad ng iba na parang naglo-load ka, i-register mo na lang. So binigyan nga tayo ng ganito kasi bagong bukas kasi to. So sabihin ko daw sa mga kababayan na dito sila magbayad para may kita din. Ganyan mga service nila. Oh. Yan. At pagkatapos ko nga magbayad ng internet, dumiretso na ako dito sa Alraya na to. Ito ay isang grocery store. At ito, dumiretso na ako dito. At ang diniretso ko dito, itong hindi mawawala sa akin, ang conditioner na DAB. Dahil napaka pangit ang tubig dito sa Saudi. Wala kang ganito conditioner. Kaya ito, bumili na lang ako ng isa para may magamit ako. At dito, dumiretso din ako dito sa bilihan ng sabon. At tiningnan ko, ang daming promo. Pag mga ganyan, mga nakapaskil na mga katulad yan, 49. Dating 62 yan, 5 kilos. At nag-promo nga. At dito, ayan, 69 pa nga ang isa dati. At ngayon, 49, nag-promo siya. At andyan na, pinag-iisipan ko kung bibili ako o hindi. At pagkatapos nga, hindi ako makapag-isip, dumiretso na ako dito sa mga ref. At ito, nakita ko may promo. At dahil nga wala tayong budget, kaya hanggang tingin lang muna tayo. 22 pa naman ngayon. Dati-dati, 32 ang isa, ang ganyan. Ilang liters din yan. Pero wala tayong pera. At ito, dumiretso ako dito. Ito ang kailangan ko. At yan, wala masyadong tinda. At bakante pa nga yung ref na yan dito. At nakita ko may konti lang. At ito, bumili na lang ako ng isang chicken wings. Yun na lang binili ko, tigi 11. Mahal pa nga yung iba, 19. Yan, chicken wings lang ang binili ko dahil wala namang manok na tinda. At ito nga, dumiretso ako dito sa itlog, mga itlog. At ito, nakita ko, pinag-iisipan ko, ayan, ang mahal, 23 real. At ito nga, tinitingnan ko yung ibang presyo. At yung isa naman ay 15. So 15 real, 15 din ang laman niya, kalahati is 1 real ang isang itlog. Times 14 nyo na lang. So dito 25 naman, 30 piraso. So 25, so nakamura ako ng 5. So kaya ito na lang binili ko para mas marami at nakamura ako ng 5 real. At ito nga, kinuha ko na yung isang tray at tumiretso na naman ako dito sa may mga gulayan. At ito, pinapakita ko sa inyo na yan, ganyan ang gulayan nila. Ito, may sibuyas, so 5 real o 6 real na, 5.95 yan eh. So, yung iba minsan nag-3 real pa yan. Ito nga, bumili ako nito. So, times 14 nyo na lang. At ito, pakita sa inyo yung mga prutas. Yan, mga prutas. At ito, gulay, beans, yan, bukoli, yan, dami talong, dami dyan. At dito nga, pinakita ko sa inyo ito, mga ayan, patatas, ayan, luya,
Ayan, mga sibuyas na puti. At dito naman, pakita ko sa inyo to, bibili ako dito ng saging. So 3 real lang yung saging, times 14 nyo na lang. O ayan o, si kabayan bumibili ng mais. At ito, per kilo yan, 3 real per kilo. At ito, bumili na nga ako ng yan, saging. Hindi ko alam kung ilan. At ito, ipapatimbang na nga natin yung ginawa natin na sibuyas at saging. Yan lang ang nabili ko dyan sa gulayan dahil wala tayong budget. Kaya yan lang muna. Ayan. So, ayan, pinatimbang ko. Oh. Tinignan ko pa, oh. 4 real ang isa. 4 real yan. Mahigit 1 kilo. At ito nga, ito naman sibuyas ay, oh, yan. 4.32. So, times 14 nyo ulit. At ito nga, napag-isip-isip ko na bili na lang ako dito kasi magtapos ng promo hanggang bukas lang yan. At kaya kinuha ko na yan para at least may magamit pa ako ng mga ilang buwan. At ito, bumili din ako ng Downy na Comfort, 16 lang. At ito, dito na tayo sa counter. At magbabayad na tayo at pakinggan natin kung magkano ang babayaran ko sa liit na yan. 150. Pagkatapos nga natin mag-grocery mga kakosa, at dito na ako agad sa bilihan ng tubig. Bibili tayong tubig at ipapakita ko sa inyo yung kumikislap-kislap yun ay pulis. At dahil natakot ako, pumasok na agad ako dito sa bilihan ng tubig at bumili ng 6 na karton na tubig para makauwi na. At isinakay ko nga ito sa taxi at hindi ko na nabidyuhan dahil wala ang hahawak. At hanggang sa makauwi na ako at ito nga, naiuwi ko na yung 6 na karton na tubig. At saka ito nga, binubuhat ko at papaliwanag ko na sa inyo ang cost of living. Sasabihin ko sa inyo ang cost of living. Ayun na nga, nakita nyo mga kakosa ang ating pinuntahan. Nagbayad tayo ng internet, bayad tayo na bumili tayo ng groceries, bumili ng tubig. So, dito sa Saudi, hindi pare-parehas ang gastusin. Depende kung matipid ka, kung magtipid ka. Sasabihin ko sa inyo kung magkano ang cost of living ng isang takas, okay, undocumented, katulad ko. Para mapanood yung mga iba na nagbabalak man na magtumakas sa kanilang amo o kaya naiinggit sa mga nandito sa labas na parang siyempre parang malaya man sila na nakikita nyo sa social media, pero sana wag nyong kainggitan yan dahil mahirap ang buhay dito sa Saudi bilang isang undocumented dahil marami kang babayaran. Katulad nyan, magbabayad ka ng bahay. So sa bahay depende rin yan sa kung magkano yung babayaran. Kung medyo luma yung building, medyo mura-mura. Pero pag maganda-ganda naman, may kamahalan. So, depende rin yan. So, itong i-share ko sa inyo na cost of living is, ito yung nagagastos ko sa isang buwan. Buwan-buwan. Dahil may binabayaran nga. So, bago ko i-share yan, hindi ko ina-advise sa mga kapwa ko OFW na nagtatrabaho man sa bahay o kaya kung saan man sa company o kaya basta nagtatrabaho ka sa amo mo at legal ka, so wag ka na mainggit, magtatakas, wag ka na, tuloy mo lang yan dahil napakaganda ang legal, yung legal talaga na wala kang kinakatakutan. At bukod doon, siyempre hindi ka magastos. Oo, sabihin natin na meron kang ginagastos, pero dito kasi sa Saudi, so gusto ko lang ipaliwanag muna, dito kasi sa Saudi, meron yung sinasabi na accommodation. Halimbawa, nasa kampanya ka, so meron silang accommodation. Libre yon, wala kang gastusin. Sa pagkain mo na lang. So, bukod sa sahod mo dun sa company, meron naman dito kasi ang computation dito, halimbawa, ang sahod mo is 2,000, merong plus yan eh. 2,000 plus 3, 2,000 plus 4. Yung plus 4 na yun, o plus 3, 300, yun yung pagkain mo, yung food allowance na sinasabi. So, ayan. Paliwanag ko muna bago ko sabihin yung cost of living ko bilang isang undocumented. So, dito sa Saudi, hindi katulad sa mga napapanood natin na vlogger doon sa
New Zealand, Canada. So, iba doon sa kanila kasi sa kanila, sa New Zealand, sa mga kasamahan ko dati sa kampanya ay nasa New Zealand. So, obligado silang nakukuha ng kanilang bahay. So, hindi katulad dito na may accommodation. So, yun, sa New Zealand, katulad din sa Canada, yung napapanood natin, may binabayaran silang bahay, sasakyan. So, ganun. So, dito naman, ang kagandahan naman dito, kung halimbawa nasa kampanya ka, ay meron kang accommodation. So, libre yan. Libre ang accommodation mo. So, bawas na yun. Yung sa sahod mo, so, buo yun, nakukuha mo. Wala na yung bayad sa bahay. So, meron din sa kampanya, live out na sinasabi. Halimbawa, pag nag-live out ka, so, titira ka, mangupahan ka, pero bayad ng kampanya. So, sa mga nagtatrabaho naman sa bahay, sa mga katulong, sabihin natin ng maliit yung sinasahod nyo, 1,500, pero libre naman ang bahay nyo, nakatira kayo sa amo. At saka, minsan, yun nga, libre naman kayo sa pagkain. Yun nga lang, yung pagkain nyo is, sa mga walang day off, is siyempre, manok, itlog, yung mga pagkain ng mga Saudi. So, yan, yun lang ang disadvantage nyo dahil bihira kayo makakain ng pagkain ng mga Pinoy. Pagkain natin, ng mga Pilipino. So, ayun. So, sana hindi kayo, wag nyong kainggitan yung mga nakikita nyo sa na nandito sa labas na yung mga nakikita nyo sa social media na ang saya-saya nila. So, yung mga nagtatrabaho sa bahay, na saludo ako sa inyo dahil sa inyo nakikita ko na kahit nagtatrabaho kayo sa bahay, kahit maliit ng sahod nyo, 1.5, 1.8, parang ganyan lang, pero nakakapagpatayo kayo ng bahay. So ulitin ko, hindi ko sinasabi na lahat ng mga nagtatrabaho sa labas, no? Kaya yung mga tumakas ay walang ganyan na nagawa, yung napagpatayo. So, pero ang sinasabi ko lang dito na kahit maliit ang inyong kita, ang sahod nyo is pagpatuloy nyo na lang para sa inyong mga pamilya. Dahil napakahirap. So, pakahirap gastusin dito sa labas. So, ayun, punta nga tayo dito. So, ulitin ko, ang gastusin ko lang ang si-share ko. Kasi hindi pare-parehas. At hindi pare-parehas din yung bayad sa upa, sa bahay. So, dito, ang inupahan namin dito is bawat isang buwan, sa 2 kwarto lang ang isang flat sa amin. So, 1,200 ang isang buwan, 1,200 riyal. So sa 1,200 na yun, i-divide mo sa 2 kwarto. So 600 ang isa. Sa akin 600. Okay? 600 sa bahay lang yun ha. So sa kuryente naman, so depende naman sa kuryente kung malakas yung kasama mo sa lahat di kuryente, heater, kaya kahit sa mag-o-oven pa pag ipainit yung pagkain. Basta yung magastos, depende yan sa gamit. So, sa amin, matipid kami dahil yung kasama namin sa bahay is twice a month lang sila tumitira dito sa isang kwarto. So, ako, dahil wala akong trabaho, halos hindi na ako nag-aircon kasi iniisip ko yung bayaran. Titipid ako, tapos yun nga, kahit painitan ng tubig, yung heater is hindi kami gumagamit niyan. Dahil napakalakas yan, parang plancha. So, ginagamit namin yung gasol na lang, yung gas. Dahil kahit i-convert mo yan sa Philippines, napakamura dito. Medyo nagmahal siya, pero hindi naman ganun kabigat ang gasol dito. Dahil dito nga sa Saudi, meron silang produkto na gas. So, ayan. Sa bahay, kukwintahin na natin, sa bahay is 600 plus yung nga internet, nakita nyo naman kanina is 184 buwan-buwan dahil naka-postpaid yan. Tapos sa ilaw, every 3 months kami nagbabayad. So yung ilaw nakita ko kanina is 207. So tapos yung groceries mo, so depende sa groceries, minsan gumagastos ako ng mga 400 sa groceries. Kasama na yun yung mga sabon mo, lahat. Mga 400 riyal o kaya 500. Umabot pa nga 500. Sabihin na natin 500. So, tipid pa yun ha. So, magkano na yun?
So, kung katulad nyo ako na walang stable na trabaho, katulad nga, sinasabi ko, pagtakas ka, hindi masyadong stable ang trabaho. So, dapat kumikita ka dito ng halos 1,500 buwan-buwan. So, sa sarili mo lang yun, wala ka pang ipapadala sa Pilipinas. So, kailangan kumita ka ng at least 2,000 buwan-buwan o kaya 2,500, ganyan. Para may padala ka at mabili mo rin yung sarili yung gusto mo. So, dahil nga hindi stable ng trabaho ko, so kulang. So, salamat sa pamilya ko dahil humingi ako ng pambayad ko sa bahay. So, nagpadala naman sila, binigyan nila ako. So, yung pinabili ko nung nakita nyo kanina, hindi ko yung pera ng kasama ko dito dahil wala nga akong trabaho. So, galing pa sa Pilipinas yung 600 na ibabayad ko dahil nahihiya din naman ako na ilang buwan na nagbayad yung kasama ko. Kaya ginawa ko, humingin ako sa mga pamilya ko sa Pilipinas na nagpadala sila. So, hanggang dun lang. So, hanggang dito lang mga kababayan at sana maging aral sa atin na hindi madali ang buhay dito sa Saudi Arabia. Kaya sa mga nagbabalak dyan, huwag nyo nang ituloy. So maraming salamat sa inyong panonood at kung nagustuhan nyo ang aking binahagi sa inyo ay sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-follow ang ating Facebook page at i-share na rin para maipabot din natin sa mga kapwa natin mga Pilipino. Maraming salamat sa iyong panonood. Ingat and God bless.